Natalo na ni Goku si Buyon at ngayon ay nasa control room na ulit sila ni Android 8 o Aether. Nagpa siya si General White na labanan si Goku para sa Jingle Village Chief sa pag-aakalang naubos na ang lakas ni Goku sa pakikipaglaban kay Buyon. Sinubukang umawat ni Android 8 ngunit hinagisan lang ito ng sweater ni General White. Sinimulan ito ni Goku sa pamamagitan ng pagsipa sa mga binti ni General White. Nagtatatalon si General White habang sumisigaw sa sakit. Ngayon, nakaitim na sleeveless shirt na lang si White. Gumamit si White ng lumang estratehiya na uy tumingin ka doon para malito si Goku bago ito suntukin. Ganun pa man, ngumiti lang ito at sinabing nakikiliti siya sa suntok. Gumanti ng suntok si Goku at tumalsik si White. Napansin ni White ang buntot ni Goku at hinawakan ito. Agad na nawala ng lakas si Goku at napasinghap si Aether. Pinaikot-ikot ni White si Goku gamit ang buntot at ibinalibag sa pader. Matapos ang ilang minuto, nanumbalik ang lakas ni Goku at pinatumba si General White sa sahig. Nakakita si White ng baril sa kanyang mesa, kinuha ito, itinago sa likod na bulsa, at nagkunwaring sumusuko. Binuksan niya ang pinto para sa village chief. Nakikinig pala ang chief sa pinto at mukha itong Einstein na panot. Dahil bukas na ang pinto, nakikinig na siya ngayon sa hangin. Nang mapansin ng lahat, kukunin sana niya ang kanyang coat, ngunit nakita ni Aether na bumunot ng baril si General White. Ginawa ni White ang lumang estratehiya na gawing hostage ang chief sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa mukha nito. Sinabi niya na kung papanig sa kanya si Aether, pakakawalan niya ang chief. Ngunit ang kapalit ay kailangang patayin ni Aether si Goku. Sinubukan iligtas ni Goku ang chief, ngunit binaril siya ni General White. Tinamaan si Goku at dahil sa lakas ng impact, nawalan siya ng malay. Nagalit ng husto si Aether, pumuti ang kanyang mga mata at nilapitan niya si General White. Sinubukan siyang barilin ni White ngunit sira na ang baril. Pinalipad ni Aether si White palabas ng control room, palabas ng Muscle Tower, at palabas ng Snowland. Nilapitan ni na Chief at Aether si Goku. Dumilat si Goku at sinabing gutom na siya. Pagkalabas nila ng Muscle Tower, sinabi ni Aether na may isa pa siyang dapat gawin. Pinagsusuntok niya ang paligid ng tower hanggang sa ito ay gumuho. Sa bahay ni Suno, nakita niya na paparating ang Chief at si Aether. Sa wakas ay nakita niya rin si Goku na nasa loob ng coat ni Aether. Lumabas si Suno at ang kanyang mga magulang. Sinabi ng tatay ni Suno na kamukha raw ni Aether ang kanyang biyenan. Sa wakas, payapa na ang nayon. Kinabukasan, parang baboy na kumain si Goku sa hapagkainan kasama si Aether, si Suno, ang pinuno ng Jingle Village, at ang mga magulang ni Suno. Inalok ni Suno sina Goku at Aether na manatili na lang doon, ngunit tumanggi si Goku dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Nabanggit ni Goku na hindi niya nakuha ang Dragon Ball na hinahanap niya. Inilabas ni Aether ang 2-star Dragon Ball. Ibinunyag niya na nahanap niya ito sa isang ice cave malapit sa Muscle Tower ngunit itinago niya ito kay General White dahil nalaman niyang papatayin ni White ang mga taga-nayon kapag nakuha na ito. Masaya si Goku kahit hindi ito ang hinahanap niyang 4-star ball. Gayunpaman, sinabi ni Aether na hindi rin siya pwedeng manatili dahil may bomba sa loob ng katawan niya na maaaring magpahamak sa buong nayon. Iminungkahi ni Suno na puntahan nila si Dr. Flap. Kaya raw nitong tanggalin ang bomba ni Aether at ayusin ang sirang Dragon Radar ni Goku. Habang naglalakbay sina Goku, Suno, at Aether, bumangon si Ninja Murasaki mula sa gumuhong Muscle Tower at sumumpa ng paghihiganti. Mabilis siyang sumunod sa tatlo. Nakarating ang grupo sa isang lawa na yelo. Si Suno ay nag-slide ng maayos. Si Goku ay nahirapan dahil nadudulas. Tumalo naman si Aether at nagkaroon ng mga bitakang yelo. Sinubukan silang sundan ni Ninja Murasaki ngunit nahulog siya sa mga bitak na ginawa ni Aether. Muntik na siyang maubusan ng hangin sa ilalim ng tubig bago siya nakagawa ng butas gamit ang kanyang ulo. Sa isa pang pagtatangka, nagsuot si Murasaki ng costume na oso. Pero nadapa siya, gumulong, naging malaking snowball, at bumangga sa puno. Samantala, nakarating na ang grupo sa bahay ni Dr. Flap, at nakilala agad ng doktor si Aether. Pumayag siyang tumulong at pumasok sa kanyang kwarto, ngunit nandoon na pala si Ninja Murasaki na naghihintay. Kinuha ni Murasaki si Suno bilang hostage. Tinakot niya si Dr. Flap, kailangang nakawin ng doktor ang Dragon Balls ni Goku at patayin ito, kung hindi ay papatayin niya si Suno. Ninakaw ni Dr. Flap ang bag ni Goku, pero nahuli siya ni Goku at Aether. Kinuha ni Murasaki ang bag at tumakas gamit ang isang snowmobile. Hinabol ni Goku si Murasaki.
Gumamit si Goku ng Kamehame Wave na naging sanhi ng avalanche o pagguho ng niebe. Natabunan si Murasaki, at nakuha ulit ni Goku ang bag. Nang buksan ni Goku ang bag, pagkain lang pala ang laman nito. Ang tunay na Dragon Balls ay naiwan sa bahay ni Nasuno at ligtas na binabantayan ng kanyang pamilya. Bumalik sila kay Dr. Flap. Matagumpay na naalis ng doktor ang bomba kay Aether. Gayunpaman, sinabi ni Dr. Flap na masyadong teknikal ang Dragon Radar at hindi niya ito maayos, kaya nagpa siya si Goku na puntahan na lang si Bulma. Habang paalis sila, lihim na inamin ni Dr. Flap sa sarili na siya ang orihinal na naglagay ng bomba kay Aether dahil siya ang lumikha rito, pero hindi na niya ito sinabi. Inihagis ni Goku ang natanggal na bomba palayo. Sakto namang kakaahon lang ni Ninja Murasaki mula sa niebe nang bumagsak ang bomba sa kanyang ulo at sumabog. Nagpalipas ng gabi si Goku sa bahay ni Nasuno. Kinaumagahan, nagplano siyang maglakad papuntang West City para ipaayos kay Bulma ang kanyang Dragon Radar. Sinabihan siya ng isang matanda na hindi basta-basta nasisira ang Kinton Cloud. Ipinaliwanag ng matanda na dati ay maraming Kinton Cloud sa kanilang lugar kaya alam niya ang tungkol dito. Naniwala si Goku sa matanda at sinubukan niya itong tawagin. Maya-maya pa ay dumating nga ang Kinton Cloud at labis ang tuwa ni Goku. Matapos magpaalam sa buong nayon, lumipad na siya paalis. Samantala, sa Red Ribbon Army Headquarters, galit na galit si Commander Red dahil napapansin niyang mabilis na lumalayo ang signal ng mga Dragon Balls. Nakarating si Goku sa West City at bumaba na siya mula sa Kinton Cloud. Nag-ikot siya at nagtanong-tanong kung nasaan si Bulma, ngunit tila walang nakakakilala dito. Sumakay siya sa isang taxi papunta sana sa bahay ni Bulma, ngunit pinalayas siya ng driver nang malaman nitong wala siyang pambayad. Sa kabilang kalsada, may isang street fighter na naghahamon ng laban. Ang sinumang makakatalo sa kanya ay mananalo ng 100,000 zeni. Lumaban si Goku at binugbog ang lalaki ng walang kahirap-hirap. Dahil sa takot sa lakas ni Goku, sumuko agad ang fighter at ibinigay ang premyo. Dalawang lalaki ang nagka-interes sa pera ni Goku. Dinala nila si Goku sa isang eskinita para hold the pin, pero sila ang nabugbog nito. Nagtanong si Goku sa isang babae kung saan makakahanap ng pulis at itinuro naman ito sa kanya ang isang pulis. Bilang pasasalamat, ibinigay ni Goku sa babae ang lahat ng napanalunan niyang pera. Ginamit ng pulis ang kanyang mini-computer para hanapin ang address ni Bulma. Dahil mabait ang pulis, binigyan niya si Goku ng libreng sakay papunta doon. Pagdating nila, laking gulat nila nang makitang napakalaki ng bahay ni Bulma. Nalaman nilang siya pala ang anak ng presidente ng Capsule Corporation. Nasa tapat ng Capsule Corporation si Goku at hinihintay si Bulma para ipaayos ang kanyang sirang Dragon Radar. Pagka-uwi ni Bulma galing sa eskwela, pinapasok niya si Goku at ang pulis na tumulong dito, dahil humiling ang pulis na ayusin niya ang motorsiklo nito. Sa loob, nakilala ni Goku ang ama ni Bulma na si Dr. Brief sa unang pagkakataon. Sinabihan ni Bulma si Dr. Brief na ayusin ang motorsiklo ng pulis. Pumunta sila sa kwarto ni Bulma at inayos nito ang Dragon Radar. Ipinagmalaki rin ni Bulma ang bago niyang imbensyon, ang microban, na may kakayahang paliitin siya. Habang maliit, hindi sinasadyang naapakan siya ng kanyang ina na si Bikini nang pumasok ito para magdala ng inumin. Nalaman din ni Goku ang problema sa relasyon ni Bulma at Yamcha, madalas kasing pagkaguluhan ng ibang babae si Yamcha. Samantala, inupahan ng Red Ribbon Army ang isang Master Thief na nagngangalang Husky. Ang misyon niya ay nakawin ng 2 Dragon Balls na nasa pag-iingat ni Goku. Balik sa Capsule Corp, dumating ang mga babaeng humahanga kay Yamcha at sobrang ikinagalit ito ni Bulma. Dahil sa nangyari, nagpasya si Bulma na ipasyal na lang muna si Goku sa buong syudad. Paglabas, tinawag ni Goku ang Kinton Cloud habang si Bulma naman ay ginamit ang microband para magpaliit at makasuksok sa damit ni Goku. Samantala, naging sobrang bilis na ng motorsiklo ng pulis at nakabangga ito. Balik kina Bulma, matapos mamasyal sa shopping district, nagkita-kita sina Goku, Bulma, Yamcha, Puar, at Ulang. Nagpasya silang pumunta sa bagong tayong amusement park na tinatawag na Dreamland. Nang mabanggit ni Goku na ayaw makita ni Bulma si Yamcha, siniraan ni Puar at Ulang si Bulma kay Yamcha, sa pagsasabing hindi ito isang mabuting girlfriend. Biglang lumabas ang maliit na Bulma mula sa damit ni Goku at sinigawan sila Yamcha dahil sa pag-uusap nito ng patalikod tungkol sa kanya. Habang patungo sila sa parke, may naramdaman si Goku na parang may sumusunod sa kanila, pero binaliwala niya ito.
Hindi niya alam na binabantayan na pala sila ni Husky. Pumunta sina Goku, Bulma, Yamcha, Oolong, Puar, si Husky at ang mga tauhan nito sa isang amusement park na tinatawag na Dreamland. Pagdating ng grupo ni Goku sa entrance, nalaman ni Husky na kailangan pala ng ticket kaya nagnakaw ito ng mga ticket mula sa ibang tao. Habang nakasakay sa isang ride, binato ni Husky ng walnut si Goku, ngunit madali lang nitong nasalo ang walnut. Nagsimula ng bumuo ng plano ang grupo ni Husky, habang patuloy lang sa pagpapakasaya si Goku kasama sina Oolong. Maya-maya, habang nagpapahinga, nakarinig sina Goku ng sigaw at agad nila itong pinuntahan. Pagdating sa lugar ay nakakita sila ng isang babae na inaatake ng dalawang tao, at kaagad nila itong tinulungan. Ang babae ay si Husky, at nagkunwari itong nagpapasalamat kina Goku. Kinabahan si Husky nang titigan siya ni Goku, pero napagkamalan lang pala nitong isang kulangot ang peking nunal niya sa noo. Samantala, hinahanap ng naiwan na si Bulma sina Goku. Balik kina Goku, sinabi ni Husky kina Goku na isa siyang manghuhula at huhulaan niya sila ng libre. Sinabi niya na nanggaling si Goku sa Muscle Tower at mayroon itong dalawang nakatagong bola sa kanyang damit. Dahil inosente si Goku, ibinaba niya ang kanyang pantalon at ipinakita ang kanyang betlog. Nagtawanan silang lahat maliban kay Husky, pero nang banggitin ni Yamcha ang Dragon Ball ay inilabas na ito ni Goku. Nakarinig si Goku ng kaguluhan sa likuran ng kurtina kaya tiningnan niya ito. Nakita niya ang dalawang lalaki kanina, na naroon pala para tulungan si Husky na nakawin ng Dragon Balls, at tumakbo ang mga ito. Umalis si Goku at ibinigay ang Dragon Balls kay Yamcha. Umalis din sina Oolong at Puar kaya naiwan si Yamcha kasama si Husky. Naglandi si Husky para makuha kay Yamcha ang Dragon Ball, ngunit nakita ni Yamcha ang tunay na manghuhula. Dahil nabunyag na ang kanyang pagpapanggap, inatake ni Husky si Yamcha. Dumating si Bulma at inakalang nakikipaghalikan si Yamcha kay Husky, kaya nagalit siya at binato si Yamcha ng kahon. Sinamantala ni Husky ang pagkakataon, kinuha niya ang Dragon Balls, itinali si Yamcha, at sinabing pasasabugin niya ang parke sa pamamagitan ng bomba na nakalagay sa kamay ng estatwa sa gitna ng parke. Bumalik si Goku matapos talunin ng dalawang lalaki, at sinabi ni Yamcha kina Goku, Oolong, at Puar ang tungkol sa bomba. Kaagad na umalis si Goku sakay ng Kinton Cloud para habulin si Husky na nakasakay na sa kanyang eroplano. Sinubukan ni Husky na pabagsakin si Goku gamit ang kanyang baril. Pagkatapos ng mahabang habulan, sa wakas ay nahuli ni Goku si Husky sa pamamagitan ng pagdikit sa kanya sa pader gamit ang power pole at nasira niya ang remote ng bomba sa tamang oras. Pagkatapos, kiniliti niya si Husky para mabawi ang Dragon Balls. Pagbalik sa Capsule Corporation, sinampal ni Bulma si Yamcha at nagdesisyong sumama kay Goku sa paghahanap ng Dragon Balls upang makahiling siya ng mas maayos na boyfriend. Umalis sina Goku at Bulma para sa kanilang panibagong pakikipagsapalaran. Umalis sina Goku at Bulma upang hanapin ang Dragon Balls. Lingid sa kanilang kaalaman, tinutugis pa rin sila ng Red Ribbon Army. Sa command center ng headquarters, inutusan ni Commander Red ang isang sundalong oso na sabihan si General Blue na papunta si Goku sa direksyon nito. Samantala, sa headquarters ng isa pang general, isinusuot ni General Blue ang kanyang armband na may tatak na blue. Sinisigurado niyang maayos ang kanyang pananamit habang hinahangaan ang kanyang sariling kagwapuhan bago simulan ng trabaho. Nakatanggap din siya ng mensahe sa radyo tungkol sa pagbabalik ng ilan sa kanyang mga tauhan. Kinausap ni Blue ang ilang sundalo na nahihirapang hanapin ang Dragon Ball. Ipinahayag niya ang kanyang inis dahil kailangan niya pang gawin ang lahat para sa kanila. Diretsahan din niyang sinabi na pagod na siya sa mga palusot nang ipaalala ng isang sundalo ang depekto ng kanilang Dragon Radar sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon. Napagtanto ni Blue na hindi nila ito mahanap dahil ang isa sa kanila ay abala sa pangungulangot. Sinubukan ng sundalo na magpaliwanag, ngunit hindi nakinig si Blue. Dahil hawak pa ng sundalo ang kulangot na ebidensya, ipinag-utos niyang bitayin ito. Matapos marinig ang putok ng baril, sinabi ni Blue na ito ay isang magandang tunog. Agad niyang inutusan ng isang sundalong buwaya na i-disinfect ang lugar. Dahil sa takot, dali-daling kumuha ng disinfectant ang sundalo at nag-spray sa paligid. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe na may litrato ni Goku. Nalaman niyang tinalo nito sina Colonel Silver at General White. Gayunpaman, hindi siya nababahala dahil hindi niya itinuturing na banta ang isang bata. Sa kung saan, nalaman ni Goku na nasa ilalim ng tubig ang Dragon Ball.
Lumapag sila sa isang isla at bumalik si Bulma sa kanyang normal na laki. Nang ilabas ni Bulma ang kanyang lalagyan ng Dino Cup, nakita niyang isa na lang ang natitira at napansing nagkapalit pala sila ng lalagyan ng kanyang ama. Inihagis niya ang kapsula ngunit puro mga malalaswang magasin ang lumabas dito. Nagalit si Bulma, sinabing ang mga lalaki ay mga hayop at pinagpupunit ang mga magasin. Si Goku naman, dahil inosente sa implikasyon ng mga ito, ay naawa sa mga babae sa litrato dahil akala niya ay masyado silang mahirap para makabili ng damit. Hinanap ni Goku ang Dragon Ball sa ilalim ng tubig, habang umalis naman si Bulma para maghanap ng mapagsasyapingan sa isla. Hindi kaya ng baga ni Goku ang lalim ng tubig kaya umahon siya at hinanap si Bulma. Samantala, habang naglalakad, nakakita si Bulma ng dalawang eroplano pero bigla siya nitong pinaulanan ng bala at hinabol. Lumalabas na sundalo pala ng Red Ribbon Army ang sakay ng dalawang eroplano at tumigil lang ito sa pag-atake nang mapansin na maganda si Bulma. Humingi ng paumanhin ang dalawang sundalo kay Bulma, at nang sabihin ni Bulma na naghahanap siya ng mapagsasyapingan, sinabi ng dalawang sundalo na walang pamilihan doon. Sa kaparehong sandali, sumabit si Goku sa isang puno na may maraming bunga at nagpa siyang kumain muna doon. Balik kay Bulma, lumabas na ang pagiging malibog ng dalawang sundalo at niyaya nito si Bulma na magbengbang. Tumanggi si Bulma at sinabing 16 anyos pa lang siya kaya dapat silang maghintay, pero hindi siya pinakinggan ng dalawang kupal. Sinabuyan ni Bulma ng buhangin sa mata ang dalawang sundalo para makatakas, pero hinabol siya nito habang nakasakay sa eroplano. Narinig ni Goku ang pagsigaw ni Bulma at agad niya itong pinuntahan. Nakilala ng dalawang sundalo si Goku at pinaputukan ito, pero mabilis lang sila nitong pinabagsak. Namangha si General Blue na kayang talunin ng isang munting bata ang dalawa sa kanyang mga opisyal. Balik kina Goku, iminungkahi ni Goku kay Bulma na magpunta sila sa Kami House para humingi ng tulong. Samantala, nangingisda si Master Buten sakay ng pagong nang bigla siyang bumahing ng malakas. Hinala niya ay may magandang babaeng paparating. Pumunta sina Goku at Bulma sa Kami House upang manghiram ng submarine. Patuloy pa ring tinutugis ng Red Ribbon Army si Goku. Nagbanta si General Blue sa kanyang mga tauhan na papatayin niya ang sino mang hindi makakapagbigay ng buong report sa loob ng 2 oras. Habang hawak ang isang bulaklak, lihim na sumumpa si Blue na sisiguraduhin niyang hindi matutulad ang kanyang grupo sa naunang 2 regiment na inubos ni Goku. May pagbabanta niyang sinabi na papatunayan niya kay Goku na walang nagtatagal ng habang buhay. Pagkatapos ay pinakita na nakalapag na sina Goku sa Kami House at labis na nagulat si Master Buten nang makita si Bulma na muling nagpalaki gamit ang microband. Agad na pumayag si Master Buten na ipahiram ang kanyang submarine kapalit ng microband ni Bulma. Ganun pa man, kailangan pang maghintay ni Goku at Bulma dahil dinala ni Krillin at launch ang submarine sa pamimili. Samantala, nag-uusap sina Staff Officer Black at Commander Red tungkol kay Goku. Hula ni Black ay may ibang katrabaho si Goku, ngunit galit itong kinontra ni Red at ininsulto siya, sinabing ang kanyang mga walang kwentang hula ay hindi makakatulong sa paghahanap ng Dragon Balls. Sa huli, ipinag-utos ni Red na sabihan si Blue na magpadala ng mga tauhan na maghahanap sa base ni Goku. Samantala, habang namimili sina Krillin at Launch sa palengke, biglang bumahing si Launch at nagsimulang atakihin ang mga tao sa paligid. Sa Kami House, nanghuli ng seafood sina Goku at Turtle, habang pinainom naman ni Master Buten si Bulma ng maraming inumin para mapilitan itong pumunta sa banyo. Maya-maya pa ay nakita ni Goku ang anak ni Turtle, at nagtagumpay naman si Master Buten na mapagamit ng banyo si Bulma. Agad na pumasok sa Kami House si Master Buten at nagpaliit gamit ang microband para silipan si Bulma sa loob ng banyo. Sa kasamaang palad, tapos nang magbanyo si Bulma nang dumating siya, at aksidente siyang na-flush sa inidoro. Nakaligtas at nakabalik si Master Buten pero sobrang dismayado dahil nabigo siyang makapanilip. Nagtaka si Turtle kung paano nabasa si Master Buten habang nasa loob ng bahay. Ilang saglit pa ay dumating na sina Launch at Krillin dala ang submarine. Masayang nagkamustahan sina Goku at Krillin, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Krillin na natagalan sila dahil nagbago si Launch at nanggulo. Samantala, nasundan ng Red Ribbon Army si Goku sa Kami House at inakala nilang ito ang base nito. Sa loob ng Kami House, nang tingnan ni Krillin ang mapa, napansin niyang ang lokasyon ng Dragon Ball ay malapit sa isang kayamanan ng mga pirata. Ikinwento ni Master Buten ang kasaysayan nito, ayon sa kanya ay nag-away-away ang mga pirata at dahil sa gulo,
nahulog at lumubog ang lahat ng kayamanan sa dagat. Umalis sina Bulma, Goku, at Krillin para hanapin ang kayamanan at ang Dragon Ball. Nalilito si Goku kung paano sila pupunta sa ilalim ng tubig para hanapin ang Dragon Ball gayong nakasakay sila sa eroplano. Ibinunyag ni Bulma na kaya nitong mag-transform bilang submarine, kaya naman tinawag ito ni Goku na airfish. Samantala, nakita na ng sundalo ng Red Ribbon Army ang isla kung nasaan ang Kami House at inireport ito. Inakala ni General Blue na isang scientist si Master Buten at siya ang gumawa ng Dragon Radar. Sina Goku, Krillin, at Bulma ay patuloy sa kanilang paglalakbay para hanapin ang Dragon Ball. Habang nangyayari ito, natukoy na ni Commander Red ang lokasyon ng mga magkakalapit na Dragon Ball. Agad niyang inutusan si General Blue na tugisin sina Master Buten at Goku. Sa kanilang base, ginagamit ni General Blue ang kanyang binoculars habang sinusuri ang mga kilos ni Goku sa paghahanap ng Dragon Ball. Bulong niya sa sarili, hahayaan muna niyang mahanap ni Goku ang bola para mas madali niya itong mananakaw pagkatapos. Isang sundalo ang lumapit para maghatid ng isang mabilis at urgent na mensahe, ngunit dahil sa gulat at matalas na reflex, bigla itong nasampal ni Blue ng malakas. Matapos mapagtanto ang kanyang ginawa, pinagalitan pa rin niya ang sundalo sa paglapit sa kanyang likuran at nagbabala na napakahirap lumapit sa likod ng isang general at manatiling kumpleto ang mga ngipin. Matapos humingi ng paumanhin, ibinigay ng sundalo ang mensahe mula kay Commander Red na nagbibigay ng pahintulot na simulan na ang operasyon. Agad na ipinatawag ni Blue ang kanyang mga tauhan. Hinati ni Blue ang kanyang mga sundalo sa dalawang grupo, siya ang mamumuno sa Company A para habulin si Goku, habang ang Company B naman na nasa ilalim ni Captain Dark ay inutusang lusubin ang Kami House. Bago sila umalis, prangkang sinabihan ni Blue si Captain Dark na kailangan itong magbawas ng timbang dahil hindi siya tumatanggap ng mga matatabang sundalo sa kanyang unit. Nagbigay si Blue ng isang talumpati sa harap ng kanyang mga tauhan, sinabing nasa krusada sila para sa tagumpay at kadakilaan, at bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa pinakamagagaling na kawal ng Red Ribbon Army. Sinabi niya na ang kanilang mga kilos sa araw na iyon ang magtatakda ng kanilang alamat. Inutusan niya silang hanapin ang kaaway, bunutin ito, at hayaang ang mga buto nito ang magsilbing daan patungo sa kaluwalhatian ng Red Ribbon Army. Bilang pagtatapos, binalaan niya sila na pwede nilang biguin ang kanilang sarili, ngunit huwag na huwag siyang bibiguin. Upang ipakita ang kalupitang sasapitin ng sinumang hindi magtatagumpay, dinurog niya ang isang bulaklak mula sa kanyang florera sa pamamagitan ng kanyang kamay at hinayaang mahulog ang mga talulot sa lamesa. Nag-issue siya ng scramble order sa buong base, at lahat ng sundalo ay ipinadala sa airbase at sa mga pantalan. Si Captain Dark naman, matapos malaman na isang babae at isang matandang lalaki lamang ang nasa Kami House, ay naging kampante at sinabing sigurado na ang kanilang tagumpay. Samantala, sa Kami House, bumalik na naman si Master Buten sa kanyang mga malalaswang balak. Muli niyang ginamit ang microband ni Bulma para paliitin ang kanyang sarili. Gayunpaman, habang naglilinis ng banyo si Launch, hindi nito sinasadyang masipsip ng vacuum cleaner ang maliit na si Buten. Sa bahagi naman ni Goku, sumisid si Goku sa tubig para hanapin ang Dragon Ball ngunit mga isda at malaking alimango lang ang kanyang nakita. Lumipas pa ang ilang minuto, pero wala pa ring nakita si Goku. Dito na nadiskubre ni Bulma na ang Dragon Ball ay malamang na nasa loob ng isang underwater cave. Minaneho ni Krillin ang kanilang submarine patungo sa kuweba, ngunit napansin sila ni General Blue. Nagpakawala ng mga torpedo ang hukbo ni Blue, ngunit tumama ang lahat ng ito sa mga kalapit na bato, na ikinagulat ni Goku, Krillin, at Bulma. Napagtanto ni Goku na ang army ang may gawa ng maingay na pag-atake. Laking gulat at takot ni Krillin at Bulma nang malaman na ang Red Ribbon Army ang tinutukoy ni Goku. Ipinaliwanag ni Goku na naghahanap din sila ng Dragon Ball at mapanganib at masama ang mga ito, na dinagdagan ni Krillin na sila ay parang mga baliw o psychotic. Muling nagpakawala ang submarine ni General Blue ng mga torpedo, ngunit nakaiwas sina Goku kaya muli lang tumama ang mga ito sa pader ng kuweba. Labis na nagalit si Blue at agad na inutusan ng isa niyang tauhan na bitayin o patayin ang kanilang gunner. Sinunod ng sundalo ang utos at maririnig na binaril ang gunner habang ito ay nagmamakaawa. Tinanong ni Bulma kung bakit hindi sinabi ni Goku ang tungkol sa Red Ribbon Army sa kanila noon pa, at ang simpleng sagot ni Goku ay dahil wala namang nagtatanong sa kanya tungkol sa Red Ribbon Army kaya hindi niya naisip na mahalaga itong banggitin.
Matapos ang ilang sandali ng tensyon at habulan, napilitang huminto ang submarine ni na Blue dahil napakaliit na ng lagusan sa loob ng lumiliit na kuweba. Ganun pa man, hindi natinag si Blue at inutusan lang ang kanyang mga tauhan na ilabas ang mini-sub at siya mismo ang nagboluntaryong mamuno sa unit na papasok sa loob ng kuweba. Sa punong himpilan ng Red Ribbon Army, pinag-uusapan ni na Red at Black ang usad ng kanilang paghahanap sa mga Dragon Ball. Ipinahayag ni Red na si General Blue ay dapat isang mautak na sundalo at tiniyak niyang ang Red Ribbon Army ay binubuo ng pinakamahuhusay na isip mula sa bawat industriya na pwedeng maisip, ngunit sa kabila nito, hinahabol pa rin nila si Goku na isang bata, para sa mga Dragon Ball na ayon sa kanya ay dapat nasa kanya ng pag-aari noon pang nakaraang mga buwan. Sumang-ayon sa kanya si Black, bagaman sinagot siya pabalik ni Red at sinabing wala siyang naiintindihan, at inutusan siyang siguraduhin na hindi tulad niya ay maiintindihan ito ni General Blue. Ang Red Ribbon Army Blue Corp, Company B sa pamumuno ni Captain Dark, ay nagpa siyang atakihin ang Kami House. Sumugod sila kay Master Buten. Nagtanong si Buten kung sino sila bago binanggit na nagbabayad naman siya ng buwis. Nang malaman ng kanilang mga pagkakakilanlan, nakilala niya sila at binanggit na narinig na niya ang tungkol sa kanila sa pamamagitan ng iba't ibang hindi magagandang tawag, kabilang ang Jerk Squad, Kupal, at Red Ribbon Slimeballs, kung saan ang huli ang kanyang personal na paborito. Ipinaalala naman ni Dark kay Buten na ang mga kupal na tinatawag niya ay mas marami sa bilang at mas armado, kung saan nagbiro rin si Buten na outwhip din siya nang makita ang latigo ni Dark, at nagparinig na malamang ay ginagamit ito ni Dark sa mga sundalo tuwing training day. Inamin naman ni Dark na hawak niya ang latigo para harapin ang mga kaaway, hindi ang sarili niyang mga sundalo, bago malabong pinagbantaan si Buten na huwag siyang paglaruan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na halughugin at sirain ang Kami House para sa Dragon Ball, na sinagot naman ni Buten ng parinig na kulang si Dark sa departamento ng bola sa ibang paraan. Madaling pinatumba ni Buten ang karamihan sa kanila. Tinutukan ng baril ng isang sundalo si Launch, ngunit dumating si Turtle at ikinuskos ang isang dahon sa ilong nito, na naging dahilan ng kanyang pagbahing at pagbabago ng anyo. Madali namang tinalo ni Launch ang sundalo, kaya nanatiling ligtas ang Kami House. Samantala, minamaneho ni Krillin ang submarine habang sinusubukan nilang tumakas mula kay General Blue. Napadpad sila sa isang kuweba nang makita nila ang bangkay ng isang tao na nakadamit pang pirata. Ipinaalala nito sa kanila ang kayamanan na kinukwento ni Master Buten. Sinundan nila ang daan patungo sa kayamanan. Gayunpaman, ilang saglit lang, napansin nila ang pagdating ng mga submarine ng Red Ribbon Army at nagpatuloy sa pagtakas. Nagpahayag din si Goku ng pagkalito kung bakit kailangan nilang tumakbo sa halip na makipag-usap ng maayos sa Red Ribbon Army, ngunit ipinaalala ni Krillin kay Goku na may mga baril ang mga ito at sa makatuwid ay hindi interesado sa pakikipag-usap. Ipinaalala naman ni General Blue sa kanyang mga sundalo na dapat nilang ituring ang kanilang kalaban bilang kaaway anuman ang edad o kasarian, at sa gayon lamang babagsak ang 5 pagkatapos ng araw. Nakatakas sina Goku, Bulma, at Krillin mula sa Red Ribbon Army at nakarating sa isang kuweba. Ngunit nasa likuran lang nila si General Blue kasama ang 4 niyang tauhan. Habang binabaybay ang madilim na tunnel, kumakanta si Krillin dahil sa tuwa sa pag-aakalang yayaman siya. Si Bulma naman ay tanging ang Dragon Ball lang ang iniisip habang si Goku ay nagrereklamo na dahil sa gutom. Pumasok na rin si General Blue sa tunnel at sinabing ang kuwebang iyon ang magiging perpektong libingan ni Goku. Samantala, sa kampo ng Red Ribbon, pinipinta si Commander Red ng isang pintor na kambing. Isang tauhan ang nagbalita kay Commander Red na sinusundan ni General Blue sina Goku at ang kanyang mga kaibigan. Nagalit si Commander Red sa balitang ito. Nang matapos ang painting, ipinakita nito si Commander Red na matangkad habang nakaupo sa tabi ng isang napakaliit na Staff Officer Black. Dahil dito, naging kakaiba ang kilos ni Black, kaya sinigawan siya ni Commander Red. Nagrereklamo na si Bulma dahil sa haba ng tunnel. Paglabas nila, tumambad ang isang silid na may mga tuldok sa sahig at mga butas sa dingding. Sa sobrang pananabik, tinapakan ni Krillin ang isang tuldok, at biglang may palasong tumama sa pader sa itaas ng kanyang ulo. Napagtanto nila na ang bawat tuldok sa sahig ay may katumbas na palaso. Matapos nasarin si Krillin dahil sa pagiging pandak, madaling nakatalon si Goku sa kabilang panig. Sinubukan din ni Krillin dahil nag-training din naman siya kay Master Buten. Ngunit nang tumalon si Krillin, tumama ang ulo niya sa kisame at bumagsak sa huling mga tuldok,
kaya sunod-sunod na palaso ang lumabas. Matapos hawakan ng nasaktang ulo, nakasama rin siya kay Goku. Dahil hindi makatalon si Bulma, ginamit nila ang power pole. Kumapit si Bulma rito habang umiikli ito, pero nagreklamo pa siya na masyadong mabilis at maalog ang paggalaw nito. Nang makatawid, sinabi ni Goku na out of shape na si Bulma, na ikinagalit naman ito. Nakita ng isa sa mga tauhan ni General Blue ang grupo ni Goku na paalis na sa silid. Inutusan ni Blue ang kanyang mga tauhan na sumugod ng mabilis habang siya ay kalmado lang na naglalakad. Kampante si Blue na mapapataob niya ang mga bata at makukuha ang kayamanan at Dragon Ball para sa kanyang sarili. Ngunit biglang nakarinig si Blue ng mga sigaw. Pagdating niya sa silid, nakita niyang napatay ang lahat ng kanyang tauhan dahil sa mga palaso. Isang sugatang sundalo ang nagising pa para sabihing patay na ang unit nila, pero nainis lang si Blue dahil halata naman ito, tuluyang napatay ang sundalo ng isa pang palaso. Naghanap si Blue ng ibang daan at nakatuklas ng isang sikretong buton na nagbukas ng lihim na lagusan. Nakarating si Goku sa isang silid kung saan may liwanag na tumatagos sa mga bungo. Habang nagdududa si Bulma kung trap ba ito, biglang bumigay ang sahig. Kumapit si Goku sa gilid ng ledge, kumapit si Bulma kay Goku, at kumapit si Krillin sa shorts ni Bulma. Sinabi pa ni Bulma kay Goku kung ano ang lava. Habang pilit na umaakyat si Bulma, aksidenteng nahila ni Krillin ang shorts niya pababa, kaya lumabas ang kanyang strawberry underwear. Sa takot na mahulog sa kumukulong lava, humawak si Krillin sa bukong-bukong ni Bulma. Tuluyang bumitaw si Goku at nahulog silang tatlo. Ginamit ni Goku ang power pole para isalba sila, pero sa init ng lava, may isang bula na pumutok at nakasunog sa underwear ni Bulma. Sa huli, nakabalik din sila ng ligtas sa silid. Habang nagpapatuloy, dumaan si General Blue sa isang lawa kung saan siya nakuryente ng isang malaking electric eel. Ginamit ni Blue ang kanyang enerhiya at sinakal ang eel hanggang sa mamatay ito. Nagpatuloy siya at naabutan ng grupo ni Goku sa isang port kung saan may dambuhalang barko. Akala ni Bulma ay nasa ilalim ng tubig ang kayamanan. Nagtago si Blue sa likod ng mga kahon, naghihintay na dalhin siya ng tatlo sa kayamanan bago niya sila patayin. May napansin si Goku sa mga kahon. Biglang may bumukas na dalawang ilaw sa madilim na sulok, ilang saglit pa ay lumabas ang isang higanteng pirate robot at inatake nito ang tatlo gamit ang malaking espada ng pirata. Hinabol nito ang tatlo at patuloy na pinagtataga ng espada. Nang magpaputok ng machine gun ang pirate robot, napilitan na sina Goku at Krillin na labanan ito. Inamin ni Blue na kahit mga bata pa ang dalawa, sila ay mahusay sa pakikipaglaban at talagang napahanga siya nito. Pinagtulungang atakihin ni Goku at Krillin ang robot hanggang sa maputol ni Krillin ang espada nito. Kaso pagkatapos nun ay nasuntok ng robot sa mukha si Krillin at nagpaulan ito ng maraming bala sa paligid na nagsanhi ng malakas na pagsabog. Pinuntirya ng robot si Goku at napilitan siyang umatras sa mas mataas na bahagi ng lugar. Nagglide ang pirate robot sa ibabaw ng tubig para barilin si Goku. Bagamat nagawang may bangga ni Goku ang robot sa mga pader, hindi niya pa rin ito matalo-talo. Samantala, nakakita sina Krillin at Bulma ng isang makina na nagpapaputok ng mga missile. Sinubukan nilang patamaan ang pirate robot pero sa kasamaang palad, si Goku ang tinamaan ng missile. Nagpa siya ang pirate robot na sugurin sina Bulma at Krillin, at wala nang tumama sa mga sumunod na missile na pinaputok nila. Sinubukan ni Goku na pigilan ang robot pero hindi siya nagtagumpay. Minaneho ni Bulma ang isang sasakyan at ibinunggo ito sa robot. Nahulog sa tubig ang robot kasama ang sasakyan. Sinabi ni Goku kina Krillin at Bulma na pakiramdam niya ay may nanonood sa kanila. Paalis na sana ang tatlo nang biglang hinila ng robot si Goku sa ilalim ng tubig gamit ang buntot. Habang nasa ilalim ng tubig, kinuryente ng robot si Goku. Pinutol ni Goku ang buntot ng robot at nagmadaling lumangoy sa ibabaw ng tubig para huminga. Kaso habang nagpapahinga si Goku sa ikalawang palapag, bigla itong gumuho pa ibaba at pagkatapos ay nabagsakan siya ng maraming bato. Dumating ang robot kaya napilitan sina Krillin at Bulma na pumasok sa isang silid na may mga kalansay ng tao. Habang hinahabol ng robot ang dalawa, nanatili lang si General Blue sa hallway. Hinabol ng robot sina Krillin at Bulma paakyat ng hagdan. Nakahanap sila ng isang hallway at pumasok sa isang silid. Sa loob ng silid na pinasukan ni Bulma, tumambad ang isang computer room, at saglit silang natakot sa kalansay na nakaupo sa harapan ng computer.
Nasabi ni Bulma na sana ay nandoon ang kanyang tatay na si Dr. Brief dahil tiyak na ituturing nitong mga priceless antiques ang mga computer na nandoon. Naisip ni Bulma na baka pwede niyang patigilin ang robot gamit ang computer doon. Sa kabilang dako, muling nakabangon si Goku. Nakita ito ni General Blue at lalo itong namangha hanggang sa ituring na niya si Goku bilang isang karapat-dapat na kalaban. Samantala, nahanap na ng pirate robot sina Krillin at Bulma, ngunit saktong dumating din si Goku sa bintana gamit ang kanyang power pole. Ginamit ni Goku ang power pole para maibaba ng ligtas sina Krillin at Bulma. Habang tumatakbo sila palayo, bumaba naman ang hagdan ang robot. Pagkababa ng pirate robot, sinalubong ito ni Goku ng isang aerial attack na naging sanhi ng pagkawasak nito. Kaso dahil sa pagsabog ay nagsimulang gumuho ang buong lugar kaya nagmadali na sa paghahanap ng Dragon Ball sina Bulma at Krillin. Nag-iwan ng markang araw si Krillin para makasunod si Goku pero pinalitan ito ni General Blue ng mali. Sinundan naman ni Goku ang maling daan na ito. Nakakita sina Krillin at Bulma ng isang balon at pumasok sila sa loob nito. Sumunod si General Blue, bagamat atubili dahil ayaw niyang mabasa, hindi kasi niya nadala ang kanyang bikini trunks sa kanyang field kit at kailangan niyang hubarin ang kanyang uniforme. Habang nangyayari ito, patuloy pa ring tinatahak ni Goku ang maling landas. Patuloy sa paglangoy sina Bulma at Krillin habang palihim silang sinusundan ni General Blue. Samantala, si Goku naman ay patuloy sa pagtakbo sa maling direksyon. Gumuguho na ang kuweba sa paligid ni Goku, ngunit hindi siya huminto sa pagtakbo. Pagdating sa dulo, nahulog siya sa isang trapdoor at bumagsak sa malambot na bagay, isang malaking pugitan na nagngangalang Octopapa. Nakarating na sa ibabaw ng tubig sina Bulma at Krillin, ngunit si General Blue ay nanatili sa tubig para hindi siya mapansin. Nakakita sila ng tatlong baul ng kayamanan, pero nang lapitan nila ito, biglang gumana ang isang estatwa sa likod nito. Sa kabilang dako, napagkamala ni Goku na isang gagamba si Octopapa kaya nagalit ito. Sinubukan ni Octopapa na hampasin si Goku gamit ang kanyang mga galamay pero nakaiwas ito. Ganun pa man, sa huli, nahuli ng pugita si Goku at sinabing kakainin siya nito. Naghagis ng mga espada sa kung saan-saan ang estatwa. Kinuha ni Krillin ang isa sa mga espada mula sa lupa at ginamit ito para ilihis ang mga espada na ibinabato ng estatwa. May lumabas pang isang espada mula sa mukha ng estatwa at diretsyong tumuloy kay Krillin. Samantala, gumanti ng atake si Goku kay Octopapa pero hindi ito umubra. Dinampot siya ni Octopapa at hinampas sa pader. Nailihis naman ni Krillin ang espada palayo at naubusan na ng sandata ang estatwa. Sinuri ni Krillin ang gitnang baul, ngunit isang pirata na dummy ang lumabas mula rito at nagpaputok ng baril. Sa panig ni Goku, nakakuha si Goku ng isang malaking bato at ibinato ito sa nguso ng pugita sa pag-aakalang iyon ang bibig nito. Winasak ito ni Octopapa at ipinakita kay Goku ang kanyang tunay na bibig dahil handa na siyang kumain. Samantala, naubusan na ng bala ang dummy at hindi nito natamaan ng baril si Krillin dahil pandak ito. Pagkatapos nasarin si Krillin ng pandak, nagtungo si Bulma sa isa pang baol. Balik kay Goku, nagawa ni Goku na makapagbitaw ng Kamehame Wave, na tumalo at tuluyang nag-ihaw kay Octopapa. Dahil gutom na, nagpa siya si Goku na kainin ng pugita. Samantala, nakakuha sina Bulma at Krillin ng susi sa loob ng baol na tumutugma sa keyhole ng estatwa. Nang ipasok nila ang susi, biglang lumabas ang napakaraming ginto. Dito na lumabas si General Blue mula sa tubig para kunin ang ginto, at naging malinaw na balak niyang agawin ito para sa Red Ribbon Army. Agad na nagpakita ng pagkagusto si Bulma kay General Blue, hinawakan niya ito sa braso at dinilaan ng mapangakit. Ngunit hindi ito pinansin ni Blue, sa halip ay nagpakita siya ng pandidiri at sinigawan si Bulma na lumayo sa kanya. Napagtanto ni na Bulma at Krillin na si General Blue ay masyadong mahinhin at madaling matakot para sa kanyang laki. Nagbanta si Blue na hindi na nila siya matatawanan kapag patay na sila, at mapanot siyang tinawag si Krillin na kalbo habang tinatanong kung gusto na ba nitong mamatay. Nagbabala si Krillin na kahit matangkad at matikas si Blue, kaya niya itong talunin. Nagpa siya si Krillin na labanan si Blue. Habang kumakain si Goku, nakarinig siya ng mga ingay na nasasaktan si Krillin. Pagkatapos, pinakita si Krillin na bugbog sarado na at inaasar ni General Blue na nakasuot ng diaper. Sa sandaling muling sumugod si Krillin kay General Blue, lumusong na si Goku sa tubig para sumaklolo. Samantala, gumamit si Krillin ng after image technique at nagawang masipa si Blue ng malakas sa mukha.
Nagalit si Blue nang ma-realize na ang maganda niyang mukha ay dumudugo na, kaya dali-dali siyang naglagay ng nose plugs para patigilin ang dugo. Dahil sa sobrang galit, ginamit ni Blue ang kanyang telekinetic technique na psychic eyes, kaya hindi na nakagalaw si Krillin. Inamin ni Blue na dapat ay kanina pa niya ginamit ang espesyal na kakayahang ito. Sinabihan siya ni Bulma na madaya siya, ngunit sagot ni Blue, sa laban ng patayan ay walang rules basta't ikaw ang mabuhay. Binanata ni Blue si Krillin ng matindi hanggang sa bumagsak ito. Napansin din ni Blue na malapit nang gumuho ang kuweba kaya kailangan niyang magmadali para mahanap ang Dragon Ball. Sinubukan uli ni Bulma na akitin si Blue, pero muli lang itong nandiri sa kanya at sinabi na ang mga ginagawa niya ay magbibigay sa kanya ng bangungot. Tinangka rin ni Bulma na takutin si Blue o suhulan ito ng mga Dragon Ball para pakawalan sila, pero tumanggi si Blue dahil mas gusto niyang kuhanin ang gusto niya kaysa makipagkasundo. Habang mahinang binabanggit ni Krillin ang pangalan ni Goku, sinabihan siya ni Blue na maging matapang at ngumiti bago siya mamatay. Saktong dumating si Goku bago pa madurog ni Blue ang ulo ni Krillin gamit ang bato. Tinanong ni Goku si Blue kung tinalo niya ba si Krillin, at sinabi ni Blue na oo at madali niya lang itong natalo. Nang magsisimula na ang laban ni Goku at General Blue, biglang niyanig ng malakas na lindol ang buong paligid. Inutusan ni Goku si General Blue na tigilan na ang pang-aapi kina Krillin at Bulma at labanan na siya. Sinabi ni Blue na mukhang nasasabik ng mamatay si Goku, at nagpalaki ng katawan para takutin si Goku. Ganun pa man, sinabi lang ni Goku na isang malaking lobo lang si Blue na puro hangin, na ikinagalit ni Blue. Itinuro ni Bulma ang kisame para lituhin sana si Blue pero ang utu-utong si Goku ang tumingin kaya nasipa ito sa mukha ni General Blue. Sa kabila ng dagok na iyon, nakabawi si Goku at nakatama ng sipa kay General Blue. Pagkatapos nun ay muli pang sumugod si Goku at tinuhod sa batok si Blue. Dahil dito, nairita si Blue at ikinumpara si Goku sa isang tinik sa kanyang lalamunan at idineklara ang intensyong bunutin ito. Ginamit niya ang teknik na psychic eyes kay Goku at sinimulang bugbugin ito, sinipa niya ito sa pader. Nang mapansin ang pagyanig ng kuweba, nang hinayang si General Blue dahil nagsisimula pa lang siyang mag-enjoy, nagpa siya si Blue na tapusin na si Goku. Gamit ang isang capsule, naglabas siya ng isang M37 shotgun at itinutok ito sa ulo ni Goku. Sa paraang tila kumakausap sa bata, nagbanta si Blue na pasasabugin ang ulo ni Goku maliban na lang kung ituturo nila kung nasaan ang Dragon Ball sa loob ng kuweba. Sinabi ni Bulma na ayon sa kanyang Dragon Radar, ang bola ay nasa ilalim ng pool na malapit sa kanila. Natuwa si Blue at inamin na iyon ang huling lugar na titingnan niya, at sinabing nagpapasalamat ang Red Ribbon Army sa kanilang kooperasyon bago nagpa siyang patayin pa rin si Goku ayon sa utos sa kanya. Subalit, nang may mapansin siyang dumaang daga sa harap niya, nagpanik siya at nawala ang konsentrasyon kay Goku. Matapos mawala ang focus ni General Blue dahil sa takot sa daga, nakawala si Goku mula sa kanyang kakayahan na look into my eyes, at nagtanong kung bakit natatakot siya sa isang maliit na daga lang. Nagprotesta si Blue na hindi lang iyon basta daga dahil sa laki ng buntot nito at inaming ayaw niya sa mga rodent. Inutusan siya ni Goku na tumigil na sa pagrereklamo at lumaban na lang ng patas. Sumagot si Blue na ang pagiging patas ay ang huling paraan lang ng mga mahihina at sinubukang gamitin muli ang kanyang psychic technique, pero sinundot ni Goku ang kanyang mga mata at pinatalsik siya gamit ang isang malakas na suntok kaya nawalan siya ng malay. Nang matibag ang Pirate Cave sa malalaking tipak at magsimulang gumuho, kumalat ang mga kayamanan na nakatago sa loob ng estatwa. Kukunin sana ni Bulma ang mga kayamanan pero biglang nabiyak ang lupa at muntik na siyang mahulog dito. Dahil delikado na ang lugar, inaya na ni Bulma ang lahat na tumakas, pero si Goku ay nagpaiwan para subukang kunin ang Dragon Ball sa napakalalim na balon. Nagpatuloy lang sa pagtakas sina Krillin at Bulma sa kabila ng mga nagbabagsakang bato, kaya naman napuno sila ng mga bukol. Nahanap ni Goku ang bola kasama ang lahat ng kayamanan ng pirata, pero ang Dragon Ball lang ang dinala niya sa ibabaw. Nahanap ni Bulma at Krillin ang kanilang maliit na sub at naghintay kay Goku. Hinanap naman ni Goku ang daga para isama ito sa pagtakas. Pag-alis ni Goku kasama ang daga, nagising si General Blue at nakita niya ang mga kayamanan, natuwa siya dahil yayaman na siya, pero nabaon siya sa pagguho ng kuweba. Dahil sa tingin ni Bulma ay hindi naligtas pang maghintay kay Goku, nagpasya siyang iwanan na ito, na ikinagalit naman ni Krillin. Samantala, patuloy na hinahanap ni Goku sina Bulma at Krillin habang tumatakbo sa gitna ng pagguho. Desperadong hinahanap ni Goku ang daan palabas sa tila walang katapusang labyrinth.
Ang kuweba ng mga pirata sa ilalim ng dagat ay malapit ng gumuho. Sina Krillin at Bulma ay nagpasya ng umalis dahil ayaw nilang matabunan sa ilalim ng karagatan ng habang buhay. Habang tumatagal, naiinip na si Bulma at kumbinsidong patay na si Goku, ngunit nagmamakaawa si Krillin at sinabing alam niyang darating si Goku anumang oras. Sa sandaling bumigay na ang kuweba, mabilis na lumabas si Goku mula sa gumuguhong maze at tumalon sa submarine ng mga pirata para sa mabilis na pagtakas. Tagumpay na nakuha ni Goku ang 3-star Dragon Ball at natalo si General Blue sa tulong ng isang daga. Habang sinusubukan ng grupo na tumakas, kailangang iwasan ni Bulma ang malalaking bato na nahuhulog sa kanilang daanan hanggang sa tuluyan ng natakpan ang labasan. Ganun pa man, nakakita si Goku ng pangalawang butas at agad silang humarurot patungo sa kalayaan. Talagang gumuguho na ang kuweba sa kanila at sa kanilang kamalasan, nawala ng power ang submarine. Nagpasya si Goku na iisa na lang ang natitirang paraan. Hinga ng malalim, utos ni Goku sa dalawa, at pinakawalan niya ang isang malakas na Kamehame wave upang itulak ang submarine palabas ng kuweba at paahon sa karagatan. Pagkatapos, pinakita si General Blue na umahon din sa karagatan. Bumalik sila sa base militar ni General Blue sa isla upang maghanap ng pagkain at masasakyan. Nang magpahayag si Krillin ng kanyang panghihinayang sa mga kayamanan, biglang dumukot si Bulma sa kanyang panty at inilabas ang isang malaking diamante. Pagkatapos, napansin ni Bulma na desidido pa rin si Goku na hanapin ang mga Dragon Balls hanggang sa makuha niya ang pamana ng kanyang lolo. Sumigaw si Bulma nang hindi na siya sasama sa paghahanap ng Dragon Ball dahil hindi naman sinabi ni Goku sa kanila na tinutugis siya ng Red Ribbon Army. Sinabi naman ni Goku na hindi naman ganoon katindi ang mga sundalo ng Red Ribbon, at ginawang halimbawa ang pagtalo niya kay General Blue. Sumang-ayon si Bulma ngunit sinabing mas gusto niyang mabuhay ng matagal para ma-enjoy ang diamanting nakuha nila sa kuweba. Pumasok sila sa command post kung saan may nagtatagong gwardya sa pagitan ng rock at istante. Samantala, lumalangoy na si General Blue palapit sa base kung nasaan sina Goku. Balik sa command post, tumawag si Commander Red sa radyo para humingi ng update, ngunit si Goku ang sumagot at sinigawan ang nagsasalitang kahon. Sinira ni Goku ang radyo at umalis na sila, pero bago yun ay kumuha muna si Goku ng pagkain. Sumakay si Goku sa Kinton Cloud, habang sina Bulma at Krillin naman ay sumakay sa isang jetcopter pabalik sa isla ni Master Buten. Dumating naman si General Blue sa command post at kinausap ang gwardyang sundalo. Samantala, inutusan ni Bulma si Krillin na ibigay kay Master Buten ang diamanting nakuha niya bilang kabayaran sa nasirang submarine. Inamoy ni Krillin ang diamante dahil galing ito sa panty ni Bulma. Balik sa command post, pinatay ni General Blue ang gwardya dahil nagtago lang ito nang pumunta doon sina Goku. Pagkatapos, sumakay si General Blue sa jetcopter para habulin sina Goku. Sa Kami House, abala si Master Buten sa pakikinig ng exercise tape nang dumating sina Goku. Sinigawan ni Turtle si Master Buten para makuha ang atensyon nito. Nang malaman ni Buten na ang halaga ng diamante ay mahigit 1 bilyong zeni, sapat para bumili ng napakaraming exercise videos na hindi niya kayang bilangin, labis siyang natuwa. Sarkastikong nagpasalamat si Krillin kay Buten, lalo na't muntik na silang mamatay para lang makuha ang diamante, na sinagot naman ni Buten na hindi totoong ibibili niya ang pera ng exercise video. Habang nagtatalo si Turtle at Buten, dumating si Launch na nasa kanyang blonde form at tinutukan ng baril ang lahat at hiningi ang diamante. Ibinigay ni Buten ang diamante kay Launch para walang masaktan, at tumakas si Launch gamit ang jetcopter. Wala na silang nagawa dahil kinuha rin ni Launch ang kanilang huling sasakyan na pwedeng magamit. Samantala, nang makita ni General Blue ang Kami House sa kanyang binoculars, tumalon siya mula sa jetcopter dala ang isang lubid. Lumapag siya ng maayos at nagtago sa likod ng bahay kung saan hindi siya kita ng iba. Pinaplano na niya ang kanyang paghihiganti habang nakatingin sa lubid na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Nagpahinga sina Goku, Krillin, at Bulma sa loob ng Kami House matapos ang kanilang pakikipagsapalaran sa Pirate Cave. Determinado pa rin si Goku na hanapin ang 4-star Dragon Ball ng kanyang lolo, ngunit ayaw na ni Bulma sa mga delikadong paglalakbay. Sinubukan ni Bulma na hiramin ang eroplano ni Master Buten, ngunit napagtanto nilang imposible ito dahil tinangay na ito ni Launch matapos nakawin ang kanilang kayamanan. Nagtanong si Goku kay Master Buten kung pwede itong magtago ng Dragon Ball sa bahay. Pumayag naman si Buten, kahit alam niyang magiging target siya ng Red Ribbon Army, dahil kumpiyansa siyang kaya niyang talunin ang mga ito.
Habang nangyayari ito, nanonood pala sa labas si General Blue at nagyayabang na wala silang binatbat sa kanyang mental capabilities. Ginamit ni Blue ang kanyang telekinesis upang manipulahin ang mga lubid at igapos ang buong grupo. Sinubukan ni Goku na pumalag, ngunit napilitan siyang bitawan ng Dragon Ball nang matalian din ng lubid ang kanyang buntot. Gumulong ang bola sa paanan ni Blue. Sa sandaling iyon, nakilala ni Goku, Krillin, at Bulma si Blue. Hindi makapaniwala ang dalawa na buhay pa ang general habang tumatawa ito ng masama. Tinanong ni Master Buten kung sino siya, at sumagot si Blue na dapat siyang katakutan. Ininsulto naman ni Buten si Blue at sinabing mukha itong siraulo kaysa nakakatakot. Matapos kunin ang Dragon Ball, nagyabang si Blue na hawak na niya ang kapalaran ng grupo. Kinuha niya ang lahat ng Dragon Balls na naipon ni Goku. Bago siya umalis, nagtanim siya ng bombang sasabog sa loob ng 5 minuto. Naglabas siya ng personal na jet gamit ang isang capsule. Sa kagustuhang makaligtas, inalok ni Bulma ang kanyang tulong sa paghahanap ng iba pang bola, ngunit tinanggihan siya ni Blue dahil lang sa babae siya. Pabirong inalok ni Master Buten ang sarili bilang kapalit na ikinagulat ni Turtle. Sarkastikong nagpaalam si Blue at iniwan ang grupo na naghihintay sa kanilang kamatayan. Sinabi ni Master Buten na meron siyang teknik na susubukan para makawala, pero sa huli ay umutot lang siya. Sa kabutihang palad, dumating si Launch na nasa kanyang blue-haired form nang may 1 o 2 minuto na lang ang natitira. Sa una ay akala niya nagbibiro lang sila, ngunit sinabi ni Goku na seryoso ito at kailangan siyang pakawalan agad dahil wala ng oras magpaliwanag. Matapos makawala, mabilis na tinapon ni Goku ang bomba sa labas ng bintana at agad itong sumabog. Agad na sumakay si Goku sa kanyang Kinton Cloud upang bawiin ang mga Dragon Balls na ninakaw ni General Blue. Habang lumilipad si Blue, nagyayabang siya na ito na ang magiging patunay ng kanyang pagiging henyo kay Commander Red. Gayunpaman, nakatanggap siya ng navigation warning at nakita niya si Goku na nakabuntot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na buhay pa si Goku at nakakasabay pa sa kanya gamit ang isang ulap. Mas binilisan pa ni Blue ang lipad ng kanyang jet para maiwanan si Goku. Ganun pa man, inutusan ni Goku ang Kinton Cloud na bilisan din ang lipad, kaya muli niyang naabutan si Blue na sobrang nagulat. Muli pang binilisan ni Blue ang pagpapalipad ng jet pero hindi pa rin niya naiwan si Goku, at unti-unti nang bumibigay ang makina ng kanyang jet. Sa kanilang paghahabulan, napadpad sila sa isang misteryosong bayan, ang Penguin Village. Sa bayang ito, isang batang babae na nagngangalang Arale ang nakikipagkarera sa mga gatchan. Sa coffee pot, ang lokal na kapihan, nag-uusap sina Akane, Sukutsun, Obatchaman, at Pisuke tungkol sa spring break nang marinig nila ang humaharurot na eroplano. Habang lumilipad sa ibabaw ng bayan ng dalawa, tinitingnan sila ng mga residente sa ibaba. Maya-maya pa, nagawang maisahan ni Blue si Goku gamit ang usok ng kanyang jet engine, dahilan upang mahulog si Goku sa Kinton Cloud. Ganun pa man, hindi napansin ni Blue ang bundok sa kanyang harapan at bumangga siya rito. Habang si Goku naman ay ligtas na bumagsak sa Penguin Village at nakilala si Arale. Tinanong ni Arale kung gusto ni Goku na makipaglaro sa kanya, ngunit tumanggi si Goku dahil kailangan niyang hanapin ang Dragon Balls. Nagtanong si Arale kung ano ang Dragon Balls, ngunit hindi siya sinagot ni Goku at sa halip ay tinawag nito ang kanyang Kinton Cloud. Ipinakita naman si General Blue na bumagsak ang sinasakyang eroplano. Napansin niya si Goku at nagtaka kung paano ito nakaligtas sa taas ng kanyang pinagbagsakan. Nakita naman ni Goku ang bundok kung saan bumagsak ang eroplano, kaya tumalon si General Blue mula sa bundok upang hindi siya makita ni Goku. Lumapag si Goku sa bundok at nagpa siyang tingnan ang ilalim ng eroplano para hanapin ang Dragon Balls. Kinalaunan ay napansin niya rin na wala na ang Dragon Balls at ang bag. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw si Arale. Nabanggit ni Goku na napakabilis tumakbo ni Arale, at tinanong kung kanino ito nagsanay. Sinabi ni Arale na hindi siya nagsanay kahit kanino, at sadya lang talagang mahilig siyang tumakbo ng mabilis. Akala ni Arale ay nasa bundok si Goku para maglaro, ngunit sinabi ni Goku na naroon siya para habulin si General Blue, at hindi para maglaro. Nag-alok si Arale na tulungan si Goku sa paghahanap ng Dragon Balls, at nagtanong din kung maaari siyang sumakay sa Kinton Cloud. Pumayag naman si Goku at sinabing, oo, walang problema, kung hahayaan ka nito dahil tanging mga may busilak na puso lamang ang makakasakay sa ulap. Nagawa niyang sumakay sa ulap at ipinagpatuloy na ni Goku ang paghahanap sa Dragon Balls.
Samantala, nakasalubong ni General Blue ang ilang kakaibang tao sa Penguin Village. Napansin niya ang isang lalaking nagmamaneho ng kotse at inutusan itong lumabas. Sumunod naman ito at sinabing, siguro naman hindi mo ako pinahinto para sa autograph ko. Pumasok ang lalaki sa malapit na phone booth at lumabas makalipas ang ilang segundo na nakasuot ng pang-superhero na costume. Pinagbantaan niya si Blue matapos basagin ng isang tile gamit ang suntok, ngunit nilapitan lamang ito ni Blue at dinurog ang phone booth gamit ang kanyang mga kamay, bagay na labis na ikinatakot ng lalaki. Inialok niya ang sarili bilang katulong ni Blue, ngunit sumagot si Blue na marami na siyang tauhan. Nagtanong si Blue kung saan siya makakakuha ng eroplano, at itinuro ng lalaki si Senbei Norimaki. Ibinigay ng lalaki ang direksyon at tinanong ni General Blue kung maaari niyang gamitin ang kotse nito. Pumayag naman ang lalaki. Pagkatapos ay ipinakita ang isang babaeng mabilis magpatakbo ng motorsiklo at pinahinto ng isang pulis. Sinabi niya, ano na naman ang ginawa ko ngayon? Sinabi ng pulis na siya ay nagpapatakbo ng mabilis at tinikitan siya nito. Lumapag si Goku kung nasaan ang pulis at nakiusap dito na hulihin si General Blue para sa kanya. Nabanggit din niyang miyembro si General Blue ng Red Ribbon Army. Nang sabihin ito ni Goku, natakot ang pulis at mabilis na umalis. Nang masira ang kotseng gamit ni General Blue, sinubukan niya itong ayusin. Napadaan si Obachaman at nag-alok na tulungan siyang ayusin ito. Habang inaayos ito ni Obachaman, nagsimulang magkagusto si Blue sa batang lalaki, tinawag niya itong kanyang type, at akmang hahalikan ito. Gayunpaman, bago pa man niya ito magawa, inihayag ni Obachaman na naayos na niya ang kotse. Si Blue, na halatang may gusto pa rin kay Obachaman, ay nag-alok na pasalamatan siya sa pamamagitan ng panlilibre ng pagkain, bagamat tumanggi si Obachaman dahil hindi naman daw niya kailangan ng kapalit. Nakiusap si Blue na ibibili na lang siya ng magagandang damit, ngunit magalang na tumanggi si Obachaman dahil kailangan pa niyang bumalik sa pagde-deliver. Bitter na sinabi ni Blue na isa lang namang probinsyano si Obachaman. Maya-maya, nakasalubong ni Blue ang ilang pulis na humingi ng kanyang lisensya at rehistro. Sinubukan siyang arestuhin ng mga ito, ngunit madaling natanggal ni General Blue ang poses gamit ang kanyang mga kamay. Sinubukan nila siyang barilin, ngunit sinipa niya ang mga baril at sinuntok ang kotse upang ipakita ang kanyang lakas. Tinangay niya ang kotse ng mga pulis. Naiwasan niya si Goku, ngunit aksidenteng nabangga ni Arale ang kotse, dahilan upang tumilapon ito. Nang siya ay magkamalay, kinain na ng buo ng mga gatsa ng kanyang kotse, at inabutan siya ni Arale ng tae kaya napilitan siyang tumakas sa takot. Samantala, nagtanong-tanong si Goku sa mga residente kung nakita ba nila si Blue pero nabigo siyang makakuha ng sagot. Lumapag si Goku at napansing hindi gumagana ang kanyang Dragon Radar. Sinabi niyang kailangan niyang ibalik ito kay Bulma para ipaayos, ngunit napagtanto niyang hindi pwede dahil hindi niya alam kung nasaan siya. Nabanggit ni Arale na may kilala siyang marunong mag-ayos nito. Ipinakilala niya si Goku kina Senbei at Midori, bagaman napagpalit ni Goku si Senbei kay Midori at vice versa. Ibinigay niya ito sa lalaking itinuro ni Arale, ngunit nahirapan itong malaman kung paano ito aayusin. Sa huli, ipinakita si General Blue na papunta sa lugar kung nasaan ang taong sumusubok mag-ayos ng Dragon Radar. Pumunta sina Goku at Arale Norimaki sa isang mabait ngunit medyo palpak na mekaniko na si Senbei Norimaki upang ipaayos ang nasirang Dragon Radar. Sa ibang lugar, pinakita ang dalawang alien na nangongolekta ng mga basura na iniisip nilang kayamanan. Sa kapihan, ipinapaliwanag ni Akane kay Sukutsu na nakita niyang nakasakay si Goku sa ulap pero ayaw nitong maniwala. Biglang dumating ang pulis na si Taro at sinabi sa dalawa na naroon ang Red Ribbon Army. Balik sa bahay ng mga Norimaki, kinuwento ni Goku kina Arale ang tungkol sa mga Dragon Ball at naghain ng merienda si Midori para sa kanila. Samantala, nahihirapan pa rin si Senbei na ayusin ang Dragon Radar, kaya ang kanyang anak na si Turbo Norimaki ay lihim na lang itong inayos gamit ang kanyang telekinetic powers. Iniligtas ni Turbo ang reputasyon ng kanyang ama nang hindi nito nalalaman, at pinuri pa ang ama sa pag-aayos, na agad namang sinang-ayunan ni Senbei. Samantala, si General Blue, na naghahanap pa rin ng paraan para makaalis sa Penguin Village at makabalik sa Red Ribbon Army Headquarters dala ang Dragon Balls, ay nakarating sa bahay ng mga Norimaki. Sinwerte siya nang matuklasan niyang may eroplano sa bahay na maaari niyang gamitin. Sa kasamaang palad, natuklasan din ni Blue na hindi lang si Goku ang naroon kundi pati na rin si Arale, kaya inireklamo niyang hindi talaga nagiging madali ang mga bagay-bagay.
Mas lumala pa ang sitwasyon nang mapansin ni Goku, gamit ang bagong ayos na Dragon Radar, na malapit lang ang mga Dragon Balls, nakapulot si Arale ng Holland at ipinakita kay Goku, akala niya ito na yun, pero ipinaliwanag ni Goku na mas malaki ang mga ito. Napilitan si Blue na tumakas papasok ng bahay. Sa istasyon ng mga pulis sa Penguin Village, naghahanda ang mga pulis para sa isang malaking operasyon. Kaso karamihan sa kanila ay kinakabahan at walang sapat na kasanayan sa mga baril kaya nagpaputok ang mga ito ng parang baliw. Balik kina Goku, nagtago si Blue sa iba't ibang parte ng bahay pero nakita siya ni Goku nang magtago siya sa loob ng refrigerator. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naisahan ni Blue si Arale at ginawa itong hostage habang papalapit siya kay Goku, na nag-utos namang pakawalan si Arale. Sinubukan niyang i-hostage si Arale, ngunit mabilis siyang nataranta ng dilaan ni Arale ang kutsilyong nakatutok dito, bagay na sinubukang ibabala ni Senbei kay Blue. Nang lumapit si Goku, muling ginamit ni Blue ang kanyang psychic abilities para paralisahin si Goku. Sa kapihan, ipinalabas sa telebisyon ng isang balita na nagsasabing inaatake ng Red Ribbon Army ang Penguin Village at nagsanhi ito ng panik sa ilang mga residente. Balik kay Goku, sinamantala ni Blue ang pagkakataon para asarin si Goku na wala itong gamit na hindi niya kayang kunin, habang ninanakaw ang Dragon Radar. Kailangan nang umalis ni General Blue gamit ang eroplano, pero bago yun ay gusto muna niyang makipagtuos kay Goku. Pinabagsak ni Blue si Goku gamit ang suntok, at pagkatapos ay pumutol siya ng isang puno para ituhog kay Goku, dahil ayaw niyang umalis nang hindi ito napapatay, inutusan ni Senbei si Arale na ipakita kay Blue kung paano siya makipaglaro ng taya-tayaan, kaya sumugod ito at pinalipad si Blue gamit ang kanyang Arale kick. Sinundan pa ni Arale si Blue at pinatalsik ito ng napakalayo sa himpapawid gamit ang headbutt. Ginamit naman ni Turbo ang kanyang telekinetic power kay Goku para muli itong makagalaw. Sa ibang lugar, nagpanik ang dalawang alien nang makita ang paparating na mga pulis at naghanda na sa pagtakas. Nagulat ang mga pulis nang makita ang spaceship ng dalawang alien, at bigla sila nitong inatake. Nagalit ang mga pulis at walang habas na pinaulanan ng bala ang spaceship bago ito pinasabog gamit ang isang rocket launcher. Nasira ang spaceship ng mga alien at bumagsak sa dagat. Samantala, dahil na kay General Blue pa rin ang Dragon Radar, kinalas ni Turbo Norimaki ang eroplano ni Senbei upang gumawa ng bagong Dragon Radar para kay Goku. Nagpasalamat si Goku sa mga Norimaki at sumakay na sa Kinton Cloud para umalis. Nakahanap naman si General Blue ng telephone booth at inimpormahan ng Red Ribbon Army Headquarters na nakatakas pa rin si Goku. Sinabi niyang kahit na nabawi ni Goku ang mga Dragon Balls, nakuha naman niya ang radar nito, na kinumpirma pa niyang hawak niya habang tumatawag. Inutusan ng Mission Control si Blue na bumalik agad sa HQ, ngunit napilitan siyang aminin, habang nagpipigil ng luha, na matatagalan pa bago siya makabalik dahil hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Pagkatapos nun, makikita si General Blue na nakasakay na sa isang kamelyo sa gitna ng disyerto, nagmumura dahil sa nasira niyang buhok at sumumpang maghihiganti kay Goku para sa bawat hibla ng split end na natamo niya. Samantala, sa Red Ribbon Army Headquarters, naglalaro ng bilyar si Commander Red. Sa kabilang dako, pinakita ang hukbo ni Captain Yellow na hinahanap ang isang Dragon Ball na nasa bunganga ng isang bulkan. Nang kinumpirma ni Yellow ang sinabi ng kanyang tauhan na nasa bulkan nga ito, nagpahiwatig ang sundalo na baka mahirapan silang kunin ito, ngunit diretsahang sinabi ni Yellow na gagamit sila ng helicopter para makuha ito. Ipinakita naman si Nabora at ang kanyang anak na si Upa na nangingisda gamit ang sibat. Matapos makahuli, bigla itong kinain ng mas malaking isda na sinubukang atakihin si Upa, ngunit madaling tinalo ni Bora ang higanting isda. Kinalaunan, dumating ang hukbo ni Captain Yellow sakay ng helicopter para kunin ang Dragon Ball. Subalit habang ibinababa ang isang tauhan sa bunganga, biglang sumabog ang bulkan dahilan para tumalsik ang Dragon Ball. Bumagsak ito malapit sa tahanan ni Nabora at Upa. Hinanap ito ng hukbo ni Yellow at natagpuan ang Dragon Ball sa mga kamay ni Bora. Nagulat si Captain Yellow na may nakatira pala sa lugar na iyon. Nagpakilala siya at ipinaliwanag na magtatayo ang Red Ribbon Army ng mobile headquarters sa rehiyon, at inalok pa si Bora ng trabaho sa pagtatayo nito. Gayunpaman, diretsahang tumanggi si Bora. Sinabi niyang ang sagradong lupain ng Korin ay hindi sa kanila at pinaalis sila. Galit na sinabi ni Captain Yellow na hindi siya humihingi ng permiso at inutusan ng kanyang hukbo na patayin si Bora. Ngunit, napatunayang hindi tinatabla ng bala si Bora at inutusan ng anak na si Upa na kunin ang kanyang sibat.
Minomonitor ni Commander Red ang mga pangyayari habang sinasabi ng isang sundalo na papalapit na si Goku sa kinaroroonan ni Yellow. Nahulaan ni Red na tiyak naguguluhin na naman ni Goku ang lahat. Tinalo o pinatay ni Bora ang lahat ng sundalo maliban kay Captain Yellow. Bumalik si Captain Yellow matapos utusan ni Commander Red at dinukot si Upa. Narinig ni Goku ang pagsigaw ni Upa habang humihingi ng tulong kay Bora. Nang mapagtanto ni Goku na miyembro ng Red Ribbon Army ang dumukot, sinuntok niya si Captain Yellow palabas ng eroplano at nailigtas si Upa. Lumapit si Goku kay Bora at nakipag-usap. Nakita niya na ang Dragon Ball na hawak nito ay ang 4-star ball, ang Dragon Ball ni Grandpa Gohan. Samantala, dumating si General Blue sa gate ng Red Ribbon Army Headquarters kung saan may dalawang gwardya na hindi siya nakilala. Galit na sinabihan ng isang gwardya si Blue na bawal pumasok kung ayaw niyang masaktan, at akmang papaputukan na siya. Gayunpaman, mabilis na kumilos si Blue at pinatulog ito. Nagkomento si Blue na nakakalimutan siya ng mga gwardya sa tuwing umaalis siya, na tila nagpapahiwatig na hindi ito ang unang beses na nangyari ito. Matapos patumbahin ng isa, nakilala na siya ng ikalawang gwardya. Sinabihan ito ni Blue na tumigil na sa pagngawa at pinabuksan ang gate. Sa huli, makikita si Mercenary Tao na kausap si Commander Red. Pumasok na si General Blue sa headquarters, kung saan binati siya ng natitirang gwardya ng welcome back. Gayunpaman, galit na sinigawan siya ni Blue dahil sa kanyang kaplastikan, at ipinunto na alam niyang gusto naman talaga nilang mawala siya, kaya't agad na humingi ng paumanhin ang gwardya. Habang nakikipag-usap si Commander Red sa kilalang si Mercenary Tao, dumating si Blue sa opisina ni Red at sinabing nagbabalik siya para sa serbisyo. Si Commander Red, na galit dahil sa mga kamakailang pagkabigo ni General Blue, ay nagtanong kung paano pa nagawang isipin ni Blue na bumalik. Sa maling pagkakaintindi ni Blue sa tanong, akala niya ay kung paano siya literal na nakabalik, sinubukan niyang ipaliwanag na naging mahirap ito na kinailangan pa niyang magnakaw ng eroplano at kotse. Ngunit pinutol siya ng kanyang galit na opisyal, na nagpaliwanag na hindi na dapat bumalik si Blue lalo na't nabigo siyang makuha ang Dragon Ball mula kay Goku. Sinubukan ni Blue na ipaliwanag na tuso si Goku, ngunit hindi ito pinakinggan ni Red. Ipinaliwanag ni Blue na kahit hindi niya napatay si Goku o nakuha ang mga Dragon Ball, nagawa pa rin niyang manakaw ang radar nito bago ito ilabas. Ipinaliwanag niya ang kakayahan nitong madaling mahanap ang mga Dragon Ball at ang pagiging eksakto nito. Nagulat si Black sa liit nito, at idinagdag ni Blue na magagamit niya ito para mahanap agad ang mga Dragon Ball. Gayunpaman, hindi natinag si Red. Sinabi niyang bagamat kinikilala niya ang magandang radar na nahanap ni Blue, nabigo pa rin siya sa tunay na layunin na makuha ang mga Dragon Ball. Kaya naman, iniisip niyang sundin ang patakaran na ang mga nabibigo ay haharap sa matinding parusa. Dahil sa takot at kawalan ng pag-asa, bumigay si Blue at nabitawan ang Dragon Radar. Sinabi ni Red na dahil sa naging halaga ni Blue sa kanila noon, maaaring palampasin niya ito sa ilalim ng isang kondisyon, kailangan niyang talunin si Mercenary Tao sa isang laban. Agad namang tinanggap ni Blue ang hamon. Samantala, sa sagradong lupain ng Korin, nalaman ni Goku ang tungkol sa Korin Tower mula kay Bora at ang tubig na nakapagpapalakas na nasa tuktok nito. Nagpalitan ng salita si General Blue at ang kilalang assassin na si Tao. Sarkastikong nagtanong si Tao kung gusto ni Blue ng autograph, na sinagot naman ni Blue na nakakaaliw si Tao bago ideklarang tatapusin niya ang kayabangan nito. Sinabi ni Tao kay Red na inaasahan niyang may bayad din ang laban na ito dahil hindi siya nagtatrabaho ng libre. Sinabihan sila ni Red na simulan na ito. Sinabihan ni Blue si Tao na maglabas ng armas, pero sinabi ni Tao na hindi niya kailangan ng mga braso o armas para patayin si Blue, at dila lang ang gagamitin niya. Nagduda si Blue ngunit sinabihan sila ni Black na magsimula na. Tumatawang sumugod si Blue kay Tao. Gayunpaman, hindi lang naiwasan ni Tao ang bawat galaw kundi nakapunta pa siya sa likuran ni Blue, na ikinagulat nito. Inamin ni Blue na may galaw si Tao bago gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan. Tinanong niya kung gusto nitong maparalisa habang tumatawa. Pero, pinalagutok lang ni Tao ang kanyang leeg at kaswal na nagtanong kung para saan iyon, na ikinahindik ni Blue at ikinagulat ni na Black at Red. Bara-barang sumugod si Blue kay Tao dahil sa takot, ngunit umiwas si Tao at gaya ng sinabi niya, pinatay niya si Blue gamit lang ang dila sa sentido nito, sabay sabing nadilaan na ang problema. Nagulat si na Black at Red kung gaano kadaling napatay ni Tao si Blue sa isang tira lang. Komento ni Black na patunayan niya ang kanyang reputasyon.
Sinabi ni Tao na tapos na siyang maglibang, kaya dapat nang ipakita ni Red ang totoong target na ipinapatrabaho sa kanya. Matapos malaman ng tungkol kay Goku at sa mga Dragon Ball, pinutol ni Mercenary Tao ang isang haligi at ginamit ito para makapunta sa Korin. Sabik na si Goku na umakyat sa tore nang dumating si Mercenary Tao. Habang nagpapakilala si Tao kay Goku, sinaway ito ni Bora dahil muntik na silang tamaan ng sinakyan nitong putol na haligi. Walang ganang sinabi ni Tao na sinadya niya yon, sabay pakilala ng sarili bilang hitman, at ipinaliwanag kay Goku na ipinadala siya ng Red Ribbon Army para ligpitin ang mga kalat, ibig sabihin, patayin si Goku. Nilabanan ni Bora si Tao, ngunit walang awalang na pinatay ni Mercenary Tao si Bora. Sa labis na galit, sumabak si Goku sa isang matinding laban kontra sa pinakamapanganib na assassin sa mundo. Unang sumalakay si Goku, ngunit madaling naiwasan ni Tao ang lahat ng kanyang atake. Malaki ang agwat ng kanilang galing at lakas, at dehado si Goku. Sa sobrang inis, gumamit si Goku ng Kamehame Wave, ngunit madali lang itong nasangga ni Tao at tanging damit lang nito ang nasunog. Galit na gumanti si Tao gamit ang Doden Ray na tinarget ang puso ni Goku, na siyang pumatay dito. Iniwan ni Tao si Upa na buhay, pati na rin si Goku, sa paniniwalang mamamatay na ito. Dahil nasira ang kanyang damit dahil sa Kamehame Wave ni Goku, nagtungo si Tao sa pinakamalapit na bayan upang magpagawa ng bagong damit sa isang mananahi, na binigyan niya ng 3 araw para matapos ito. Kinontak ni Tao si Commander Red sa Red Ribbon Army Headquarters upang ipaalam ang planong 3 araw na pagkaantala dulot ng ilang mga pangyayari at kumpirmahin ang tagumpay ng kanyang misyon. Ipinaalam sa kanya na sa katunayan, 3 lamang sa 4 na Dragon Balls ang nakuha niya. Labis na nasiyahan si Red dito at tiniyak na hindi ito problema dahil kukunin nila ang huling Dragon Ball mula sa bangkay ni Goku. Makikitang nailibing na ni Upa si Bora at kasalukuyang inililibing si Goku, ngunit bago pa man niya ito magawa, dumating ang isang sundalong ipinadala upang kunin ang bola. Laking gulat ni Upa at ng sundalo nang malaman na si Goku ay hindi pala napatay ni Tao dahil nailigtas ito ng 4-star Dragon Ball na nasa kanyang damit. Matapos ang bigong pagtatangka na tapusin siya gamit ang shotgun, lumipad ang sundalo at sinubukang tawagan ang base, ngunit mabilis siyang pinasabog ni Goku sa ere gamit ang power pole. Dahil sa awa sa pagdadalamhati ni Upa sa pagkamatay ni Bora, naging desidido si Goku na buhayin siyang muli gamit ang kapangyarihan ni Shenron. Upang magawa yon, kailangan niyang talunin si Tao at bawiin ang 3 Dragon Balls. Dahil napakalaki ng agwat ng kanilang kakayahan, nagpa siya si Goku na akyatin ang Korin Tower upang magkaroon ng dagdag na lakas. Kaya naman, sinimulan niya ang kanyang mahabang paglalakbay pa itaas. Samantala, ipinaalam ni Commander Red kay Tao ang mga kakaibang kaganapan sa lugar na yun at inutusan siyang pumunta agad doon. Dahil ayaw tumanggap ng utos, tumanggi si Tao at mariing sinabing pupunta siya roon ngunit pagkalipas pa ng 3 araw. Balik kay Goku, muntik nang mahulog si Goku habang umaakyat pero muli siyang nakabalik para magpatuloy. Inabot na siya ng paglubog ng araw, at nang sumapit na ang gabi ay nakaramdam na siya ng gutom at antok kaya nagpa siya na lang muna siyang matulog. Kinaumagahan, hindi na siya makagalaw dahil sa sobrang gutom at pagod. Ganun pa man, nang maalala niya ang kanyang pangako kay Upa ay muli siyang nagkaroon ng lakas na ipagpatuloy ang pag-akyat.